Isang ordinaryong araw na hindi inaasahan ang magpapabago sa buhay ng isang matandang pulube. Sa kalsada ang naging simula ng isang kwentong hindi inaasahan ng marami. Habang gumagawa si Ivana Alawi ng isang social experiment, nagkunwari siyang isang taong nangangailangan ng tulong. Walang pera at walang kasiguruhan kung may tutulong sa kanya. Layunin ng eksperimento na makita kung sino ang may malasakit, kahit sa gitna ng sariling hirap. Sa gitna ng abala ng kalsada may isang taong huminto. Hindi para manood, hindi para magtanong, kundi para tumulong. Siya si Jesus Paraboles, mas kilala bilang Kuya Jesus. Isang matandang lalaki na tahimik lamang sa gilid ng daan, hawak ang kakaunti niyang barya. Nang mapansin niya si Ivana, hindi siya nagdalawang isip. Kahit kapos na kapos, lumapit siya at nagbigay ng tulong mula sa natitira niyang pera. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Kuya Jesus kung sino ang tinutulungan niya. Hindi niya alam na yun pala ang babago ng buhay niya. Hindi niya alam na may mas malaking regalo na darating sa kanya. Ang alam lang niya, may taong nangangailangan sa harap niya. At doon nagsimula ang malaking regalo ni Ivana Alawi kay Kuya Jesus. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang social experiment ni Ivana, hindi nagdalawang isip si Kuya Jesus na tumulong, kahit siya mismo ay kapos din. Inabot niya agad ang huli niyang 10 piso upang may pambili si Ivana ng pagkain. Sinabi pa niyang iyon na lamang ang kaya niyang maibigay at dagdag sabaw na lang ang maaring kunin para mas tumagal ang pagkain. Nang inanyayahan ni Ivana si Jesus na sumalo sa pagkain, mahinahon niya itong tinanggihan. Mas gusto raw niyang magpatuloy sa paglalakad at manalangin ng mag-isa. Maririnig sa video kung paano siya umiling habang kinakausap ni Ivana. Isang eksenang hindi biro dahil doon makikita ang tunay at kusang malasakit ni Jesus nang ialay niya ang kakaunting perang mayroon siya. Ang hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Isang pagbabagong nagsimula hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihang nagmula sa kanyang puso. Habang nag-uusap sila sa gilid ng kalsada, ibinahagi ni Jesus ang mga huling taon ng kanyang buhay. Ayon sa kanya, dati siyang mason sa construction, maayos ang trabaho at may sapat na kita noon. Ngunit nagbago ang lahat nang manakaw ang kanyang mga gamit sa trabaho. Dahil wala na siyang puhunan at kakayahang magsimulang muli agad, unti-unti siyang napadpad sa lansangan. Mula noon ang kalsada na ang naging tahanan ni Jesus. Sinisikap niyang mabuhay sa pamamagitan ng maliliit na paraan. Kung minsan ay tumutulong sa iba, kung minsan ay umaasa sa kaunting kita at tulong na dumarating. Hindi naging madali ang kanyang sitwasyon, pero patuloy pa rin siyang lumalaban araw-araw. Sa kabila ng lahat, nanatiling bukas ang puso ni Jesus sa Diyos. Nang tanungin siya ni Ivana kung paano niya nakakayanan ang hirap ng buhay sa kalsada, ipinaliwanag ni Jesus na kumakapit siya sa panalangin. Ayon sa kanya, naniniwala siyang hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Nagdasal pa nga ako na bigyan lang ako ng bigas. Kwento ni Jesus, pero hindi lang bigas ang ibinigay sa akin, may damit, may sapin at may tsinelas pa. Habang sinasabi niya ito, makikita sa kanyang mga mata ang pag-asa at pasasalamat, kahit malinaw na kapos siya sa maraming bagay. Sa puntong iyon, mas lalong naunawaan ni Ivana kung anong klaseng tao si Jesus, isang taong nawala ng halos lahat, pero hindi nawala ng pananampalataya at kabutihan. Doon nagsimulang mabuo ang mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paggalang at pagkilala sa dignidad ng isa't isa. Nadama ni Ivana ang malalim na pag-unawa at paghanga sa kabutihang ipinakita ni Jesus. Wala siyang pag-aalinlangan at noong araw ding iyon ay nagpasya siyang tulungan ang matanda sa abot ng kanyang makakaya. Kasama niya si Jesus sa palengke at karinderya, kung saan binilhan niya ito ng sapat na pagkain, bagong damit at tsinelas. Sa simpleng paraang iyon, nais iparamdam ni Ivana na may pag-asa pa rin, kahit sa gitna ng hirap ng buhay. Bagamat nahihiya at tumatanggi si Jesus sa sobrang tulong, iginiit ni Ivana ang kanyang malasakit. Jesus, ito ang munting tulong ko sa iyo. Wika niya habang maingat na inaabot ang mga inihandang gamit. Kahit patuloy ang pagtanggi ng matanda, ipinaliwanag ni Ivana na makakatulong iyon upang gumaan ang kanyang araw-araw na pamumuhay. Bago sila tuluyang maghiwalay, muling nangako si Ivana na hindi doon magtatapos ang kanyang tulong. Ipinangako niyang gagawin niya ang lahat ng makakaya upang maibalik kay Jesus ang pag-asa sa buhay. Bilang tugon sa kabutihang ipinakita ni Jesus sa social experiment,
Agad siyang tinulungan ni Ivana hindi bilang content, kundi bilang isang taong may malasakit sa kapwa. Nagbigay rin si Ivana ng tulong pinansyal para may magamit si Jesus sa pang-araw-araw na pangangailangan, pamasahe, pagkain at iba pang maliliit na gastusin. Hindi ito ibinigay bilang limos, kundi bilang panimulang suporta para hindi na niya kailangang mag-alala kung saan kukuha ng susunod na kakainin sa mga darating na araw. Hindi nagtapos ang tulong ni Ivana sa simpleng pag-abot ng pera. Agad niyang sinamahan si Jesus upang makakain ng maayos, hindi tira-tira kundi mainit at sapat na pagkain para sa isang buong araw. Bukod dito, pinamili rin niya si Jesus ng bagong damit at tsinelas. Mga gamit na matagal na niyang isinakripisyo dahil inuuna niya ang pagkain kaysa sa sarili. Sa simpleng paraan na ito, ipinaramdam ni Ivana kay Jesus na karapat-dapat siyang alagaan at igalang, hindi lang tulungan. Higit sa lahat, may mas malalim na pangako si Ivana. Nang malaman niyang si Jesus ay taga Bicol at matagal nang nahiwalay sa pamilya, ipinangako niyang tutulungan siyang makauwi sa probinsya at muling magsimula. Hindi lamang pansamantalang tulong ang nasa isip ni Ivana, kundi pang matagalang solusyon, ang pagkakaroon ng sariling lupa at bahay, isang lugar na matatawag na tahanan. Isang pangakong hindi lang basta sinabi sa harap ng kamera, kundi sinimulan niyang tuparin sa mga sumunod na araw. Matapos ang kanilang paglalakbay sa palengke, ibinahagi ni Ivana sa kanyang vlog ang nangyari. Nanawagan siya sa publiko na tulungan silang hanapin ang pamilya ni Jesus. Dahil sambit niya sa video, taga Bicol si Jesus at matagal na itong nawala sa kanilang tahanan. Malinaw ang mensahe niya, hindi pa rito nagwawakas ang kanilang kwento. Makalipas ang ilang araw, naganap ang matagal na ipinangakong pag-uwi. Dinala ni Ivana si Jesus sa kaniyang sinilangang bayan sa Pulangi, Albay. Sa unang bahagi ng vlog na pinamagatang Bagong Buhay, ipinalabas ang bawat sandali ng kanilang paglalakbay. Sa ilalim ng sikat ng araw, tinunghayan ni Jesus ang mga palayan at bundok na pinalaki siya. Hindi maitago ang kaba at tuwa sa kaniyang mukha habang unti-unti niyang nararating ang bukirin ng Bicol. Sagot na sa lahat ng kaniyang panalangin. Pagdating sa Barangay Matapang, sinalubong siya ng init at pag-asa ng kanyang pamilya. Nabuo ang pinakapalasadong eksena ng vlog. Muling nakita ni Jesus ang dalawang nakatatandang kapatid na matagal na niyang hinahanap. Hindi napigilang umagos ang luha ng magkakapatid nang muling nagtagpo sa wakas. Mula sa tabi ni Ivana, hindi napigilang maantig ang lahat, pati si Ivana ay tahimik na napaluha ng masilayan ang masayang muling pagkabuo ng pamilya. Sa paglipas na pagkakataon, malakas ang loob ni Jesus na hindi na muling babalik sa lansangan. Matapos humupa ang mga luha, nanindigan si Jesus na tuloy na ang pagbabalik. Kasama ni Ivana ang kaniyang team, unti-unting tinupad ang mga pangako. Ipinakita ni Ivana ang titulo ng lupa na pinundar para kay Jesus na kapangalan na ito sa kanyang pangalan. Ibibigay namin sa iyo ang titulo, nakapangalan sa iyo, regalo namin sa iyo. May lupa ka na, iba ka na. Bungad ni Ivana na nagpatibay sa pag-asa sa mga mata ni Jesus. At yun ang pinakamalaking regalo ni Ivana Alawi kay Kuya Jesus. Hindi rito nagtapos ang pagmamalasakit ni Ivana. Itinuloy niya ang pagtupad sa pangako. Sinamahan ni Ivana si Jesus sa pagsisimula ng kanyang bagong kabuhayan. Sabihin mo sa akin ano ang kailangan natin para makagawa tayo ng bahay dyan. Dagdag niya kay Jesus habang sabik na pinagpaplanuhan ang magandang kinabukasan. Kasama ng lupang ibinigay, tinulungan ni Ivana si Jesus na mag-alaga ng mga baboy bilang panimulang kabuhayan. Plano niyang palawigin ito ng mga manok, baka at kambing upang matiyak ang tuloy-tuloy na kita para kay Jesus. Sa wakas, natupad ang matagal ng pangarap, isang bagong simula sa piling ng pamilya. Puno ng pasasalamat si Ivana sa dalang aral na nangyari. Aniya, hindi ito simpleng kwentong buhay. Isa itong patotoo na patuloy na nakikinig ang Panginoon sa taimtim na panalangin ng tao. Lagi nilang sinasabi na ka-birthday mo si Papa Jesus. Sino ang mag-aakala na sa ginagawa kong prank ay makikilala ko ang isang napakabait na tao at ang pangalan pa niya ay Jesus? Hindi ito coincidence, ito ay plano ni Lord. Pagbabahagi ni Ivana sa vlog. Kasabay ng kanyang pagbabahagi, umagos ang luha sa pag-iyak at pag-asa ng maraming nanonood. Idinagdag niya na bilang isang content creator, layunin niyang maghatid ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang platform. Hindi ako perpektong tao, pero proud ako dahil nagamit ko yung platform ko upang ma-reunite natin ang isang pamilya at matulungan si Kuya Jesus na magkaroon ng magandang kinabukasan. Sambit ni Ivana sa harap ng camera.
Tiniyak din niya na lahat ng kikitain mula sa kanyang mga vlog tungkol kay Jesus ay ilalaan lamang para sa kanya. Lubos ang pasasalamat ni Tatay Jesus. Hindi mapigilan ang mga luha sa kanyang mga mata nang ganap niyang maunawaan ang nangyari sa kanya. Muli napagtanto niya na hindi na siya nag-iisa, kasama na niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya at ng buong komunidad. Hindi lang si Jesus ang nantig. Umabot sa milyon-milyong views ang vlog at sabay-sabay na nagbahagi ng suporta ang mga manonood. Marami ang nagbigay ng tulong. Naging simbolo ang pangyayari ng lakas ng bayanihan sa digital na mundo. Patunay na sa puso ng Pilipinas, nakatanim ang tunay na malasakit at pagkakaisa. Sa pagtatapos ng kwento, ibinahagi ni Ivana ang pinakamahalagang aral. Kahit ang pinakamaliit na kabutihan ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago. Binigyang diin niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o katanyagan, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa iba. Hinimok niya ang mga manonood na maging katulad ni Tatay Jesus, may pusong mapagbigay at may pananalig sa Diyos. Matapos ang lahat, nag-uumapaw ang pasasalamat at pag-asa sa puso ng bawat Pilipino. Nagtipon ang bansa upang pasalamatan si Ivana at tanggapin si Tatay Jesus bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa bawat abot ng kamay, muling naipakita na sa munting pagkilos ng kabaitan ay natatanaw ang bagong umaga. Naway magsilbing inspirasyon sa lahat ang kwento ni na Ivana at Jesus. Sa munting tulong, may pag-asa kang magsimula ng pagbabago sa buhay ng kapwa. Kapag nagustuhan niyo naman ang kwento ni Kuya Jesus, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.